Nagising si Marial na nasa private room at nakita niyang natutulog ang asawa sa mahabang sofa na naroon. Napansin naman siya ng biyanan niya nang bigla itong napasulyap sa kanya dahil sa nagawa niyang ingay nung kumilo siya na makapaniya ang tiyan ng lumiit na. Naalala niyang nanganak na nga pala siya. Gising ka na pala, kamusta pakiramdam mo? Nakangiting tanong ni Donna sa manugang. Mommy, ang baby ko. Nasaan ang baby ko? May kaba at pag-aalalang tanong ni Mariel. Huminahon ka iha, your baby is safe. Nasa nikong anak mo. Huwag ka mag-alala, ang sabi naman ng doktor sa amin okay ng apo ko. Mahinahong pagkausap ni Donna sa manugang. Mami, gusto ko makita yung anak ko. Please, pakisabi sa nurse na gusto ko makita ang baby ko. Naluluhang tura ni Mariel dahil sa tuwa na malamang maayos siyang nakapanganak at walang masamang nangyari sa anak nila ni Liam. Naalimpungatan naman si Liam nang marinig ang pag-uusap ng ina at asawa niya. Love, Mariel, gising ka na. Thanks God. Aning usal ni Liam nang hawakan niyang isang kamay ni Mariel at makalapit agad siya rito. Liam, ang anak natin. Gusto ko makita ang anak natin. Wika ni Mariel na nakikiusap. Mamaya, dadalhin kita sa kanya. Kamusta ang pakiramdam mo? Ayos lang ako. Medyo kumikurot lang yung tahi ko. Aning sagot ni Mariel sa asawa na napapikit pa. Tatawag ako ng doktor sa labas. Grace, samahan mo ako. Agad na saad ng mami ni Liam. Thanks, mami. Wika ni Liam na tinanguan ng ina. Makalipas ang ilang oras matapos i-check up si Mariel ng doktor, ay muli siya nitong pinagpahinga. Sinabi ng doktor ang kalagayan ng baby dila nila at sinabi rin kay Mariel na hindi mo na siya pwedeng magagalaw o kumilos kaya hindi pa niya maaaring makita ang baby nila. Nalulungkot man si Mariel dahil sa hindi niya pa rin masisilayan ng anak, ay nakagawa naman ng paraan si Liam. Ipinakita ni Liam kay Mariel ang nirecord niyang video kanina nang bisitahin niyang anak sa NICU at sinabing hindi rin magtatagal ang anak nila sa incubator na ayon na rin sa doktor, 2 araw lang itong mai-incubator. Naluha si Mariel na makita ang anak na mahimbing na natutulog sa loob ng incubator. Ngunit pumanatag na rin ang kalooban niya sa mga sinabi sa kanya ni Liam. Nang malaman ni Eileen na nagising na siya, ay agad siyang pinuntahan ng kaibigan. Hi, kamusta ang bagong panganak? Bungad na bati ni Eileen nang pumasok to sa loob ng silid ni Mariel. Eileen, nakangiting sambit ni Mariel na hinawakan ng kamay ng kaibigan pagkalapit nito sa kanya. Kamusta si Jack? Narinig kong tinamaan ng balang asawa mo dahil sa pagsakib sa akin. Salamat sa Diyos at hindi siya binawian ng buhay dahil sa pagpapakahiro niya. Kung hindi nakaligtas ng asawa mo, Eileen, ay sisisihin ko habang buhay ang sarili ko. Litanya ni Mariel sa kaibigan. Tipid na napangiti sa Eileen sa tinura ni Mariel. Huwag mo nang isipin yun, Mariel. Maayos ng asawa ko at napagsabihan ko na rin. Nauunawaan ko naman siya sa naging aksyon niya kahit inaway-away ko siya. Hindi na niya naisip na may pamilya siya ng oras na yon. Ang tanging naisip lang niya iligtas ka dahil ayaw niyang bumalik sa dati si Liam na mawalang una niyang asawa at magiging anak. Nakita nila noon nila Colton at Lemuel kung paano nasaktan noon si Liam. Saad ni Eileen at tinapik-tapik ang likod ng palad ni Mariel at sinuyapan si Liam na nasa tabi lang din ng kaibigan niya. Malaking utang na loob namin kay Jack, Eileen. Pasensya ka na kung nadamay ang asawa mo sa gulong nangyari sa amin. Mahal kayo mag-ina ng kaibigan ko, Eileen. Lalong-lalo ka na. Nakita ko rin kung paano siya halos nabaliw nang iwanan mo siya noon. Nakiusap, huwag ka na magtampo kay Jack. Sigurado ako na-realize niya sa sarili niya na may pagkakamali rin siyang nagawa sa inyo mag-ina. Saad na seryoso ni Liam. Naiintindihan ko. Okay na kami matapos naming makapag-usap kanina. Naglabas lang ako ng hinanakit sa kanya dahil natakot ako mawala siya sa amin ng anak niya. I know, Eileen. I know. Thank you. Bigkas pa ni Liam na tumayo sa kinauupuan nito at nagpaalam sa magkaibigan na lalabas na muna para magkapagsarili na ng dalawa.
Tumango si Mariel at ganoon rin si Aileen kay Liam. Ngayong nakapanganak ka na, anong plano mo? Tanong ni Aileen. Hindi nakasagot agad si Mariel dahil nag-iisip pa siya. Balita ko, pinapatigil ka na ni Liam sa pagtuturo pero nagpupumilit ka pa rin daw sa gusto mo. Bago nangyaring pagkidnap sa iyo ni Jerome, ay nagkatampuhan pa kayo mag-asawa dahil doon. Mabuti na lang at alertong asawa mo. Paano kung hindi ka nakita ng driver niyo na kinidnap ka? Mariel, alam kong ayaw mong umasa sa ibang tao. Pero asawa mo si Liam, for God's sake. Isa pa, kaligtasan niyo ng baby niyong inaalala ng asawa mo. Hindi naman makakababa sa pride mong pagiging independent woman mo ang maging housewife. Panimulang pangangaral ni Aileen kay Mariel. Hindi mo kasi ako nauunawaan, Aileen. Anong hindi? Nauunawaan kita, Mariel. Sa totoo lang. Dahil nga sa bata ka pa lang, ay nasanay ka nang hindi umaasa sa iba at nakasanayan mo na yon. Pero hindi mo ba kayang pagbigyan ng asawa mo? Para naman din sa anak niyong gusto mangyari ni Liam. Look at me, Mariel. Simpleng housewife lang din ako ngayon dahil gusto kong i-priority muna mag-ama ko. Marami akong isinantabi para lang magampanan kong pagiging asawa at ina. Nakakapag-earn pa rin ako ng sarili kong pera kahit na nasa bahay lang ako dahil sa mga investment ko. Why don't you try na mag-online tutoring? Kung talagang hindi mo kaya na iwanan ng pagtuturo at walang sariling pagkakakitaan nang hindi maapektuhan ng pag-aalaga mo sa mag-ama mo at hindi rin nag-aalala sa'yo si Liam. Litanya pa na Aileen na pilit pinaiintindi kay Mariel na hindi masama na umasa rin minsan sa asawa. Oo na, bago naman nangyaring pagkidnap sa akin, naisip ko na rin mag-resign pero nanghihinayang ako sa trabahong mawawala kaya nag-maternity leave na lang muna ako. Pinakausapan lang kasi ako na pumasok pa rin sa school hanggang sa may pumalit sa akin sa pagtuturo sa mga estudyante ko. Nag-usap na rin kami ni Liam na pagkapanganak ko, ititigil na muna ako sa pagtuturo. Kaya ko pa naman kasi at hindi ko rin alam ang mangyayari to. Kung alam ko lang na nakatakas si Jerome sa bilangguan, hindi na ako lalabas ng bahay. Hindi naman sinabi sa akin ni Liam nang malaman niyang pagtakas si Jerome dahil ayaw niya matakot ako at mag-isip ang sabi niya sa akin. Paliwanag naman ni Mariel na kinahugot na malalim na paghinga ni Aileen. Nangyari na, wag na magsisihan pa. Ang sakin lang, Mariel, sana pagbigyan mo na si Liam. Wika na Aileen na kinatango-tango ng ulo ni Mariel. Good decision, Mariel. Pag nahawakan mo ng anak mo, promise, hindi mo na iisipin pa na malayo sa kanila mag-ama na matagal. Hindi na kailangan mahawakan ko pang anak ko, Aileen, dahil naisip ko na yan noon pa. Nagmamadali lang taga si Liam at siguro nga natatakot rin na mapahamak ako. Nakangiting sambit ni Mariel. Natuwa naman na si Aileen dahil nalaman niyang naisip rin pala ng kaibigan ang mainam na gawin. Payakap nga. Alam mo bang nag-alala rin ako si kanina nang itawag sa akin ni Liam na manganganak ka na at si Jack ay tinamaan ng bala ng baril. Wika ni Aileen na mahigpit na niyakap ang kaibigan. Makalipas ang 2 araw, ay nahawakan na rin ni Mariel ang katawan ni Baby Dylan. Karga to ng biyanan niyang babae. Natatakot pa kasi si Liam na buhati ng anak nila na naintindihan naman niya kung bakit. Napakaliit naman kasi ng baby nila na natural lang dahil kulang pa sa araw ang baby nila nang ipanganak niya. Kamukha mong Mariel ang anak niyo, oh. Tingnan mo. Saad ni Donna na magilaw na ipinapakita ang mukha ng sanggol sa manugang. Mas mahal ko kasi siya, mami, kaya ganun. Komento ni Liam na natutuwa na pinagmasdan ng imag-ina niya. Aniniwala ka sa ganung sabi-sabi? Parang hindi naman yun totoo. Mahal na mahal kaya kita. Kaya dapat hawig nating dalawa si Baby Dylan dahil pareho lang naman natin na mahal ang isa't isa. Malawak ang pagkakangiting sa Adi Mariel. Sa ngayon, mas kahawig ni Mariel si Baby pero malalaman niyo kung sinong kamukha ng bata talaga sa paglipas pa ng ilang buwan. Kahit naman sinong kamukha nitong baby, napakagwapo pa rin ang apo ko. Diba, Baby Dylan? Pogi-pogi, ano? Masayang tura ni Donna sa mag-asawa na nilaro-laro pang kanyang apo.
Nga pala, palawas ngayon si Michael. Sigurado kung dito dederecho at kahapon pa yung gusto makitang pamangkin niya. Pagpapabati ni Donna. Mukhang may makakaagaw ako ng atensyon ng anak ko ah. Wala pa bang balak na mag-asawa si Michael? Matagal na silang engaged ng girlfriend niya, di ba? Saad ni Liam na ikinatawa ni Mariel. Hindi pa nga nakikita ng mga tito, nagseselos ka na agad sa kapatid mo. Siloso kang talaga. Wika ni Mariel. Siyempre, mahal ko kayo ng anak natin, kaya gusto ko sa akin lang kayo. Kulang pa lang sinabi ko, kasi di ka lang seloso, possessive pa. Saad pa ni Mariel na ikinatawa ng mami nila at ikinaiyak naman ni Baby Dylan. Nataranta naman silang tatlo sa pagpapatahan sa sanggol na saktong pasok naman ng mama ni Mariel. Oh, bakit umiiyak ang apo ko? Malamyos sa tanong ng ina ni Mariel na nilapitan ang balae niya at namguwestra na siya naman ang kakarga sa apo at magpapatahan. Ibinigay naman ni Donna ang sanggol sa balae na agad na nagpatahan ng ina ni Mariel. Bakit ngayon ka lang ma? Palabas na kami ng ospital bukas. Kala ko hindi mo na ako dadalawin. May bahit pagtatampong tanong niya sa ina. Nandito ako kahapon kaso tulog kayong dalawa ni Liam nung dumating ako. Hindi ko na kayo ginising pa. Alam kong kailangan nyo ng pahinga. Nabalitaan at napanood ko nangyari sa iyo, Mariel. Kaya kahit mamalayo, agad akong bumiyahe palabas sa Maynila. Nahawakan at nakarga ko na nga tong apo ko nang wala kayong kamalay-malay. Kahit itanong mo pa sa nurse sa pagbabantay sa anak mo sa Nico. Litanya ng ina ni Mariela. Natapos na rin ang kawalang hayaan ng apo ni Don Crispin. Buti nga sa kanya, sinusunog ng kaluluwa niya sa impyerno ngayon sa mga kasamaang ginawa niya nung nabubuhay pa siya. Pasalamat tayo sa may kapal at ligtas kayo ng apo ko, Mariel. Sa susunod makikinig ka at huwag kang pasaway. Kung hindi ka ng bagong panganak, kinurot ko na yung singit mo eh. Wika pa ng biyanan ni Liam. Ma, nakakahiya ka. Bulalas ni Mariel. Tama naman ako sa sinabi ko, di ba Donna? Aangat ka pa eh. Talaga namang pasaway ka at hindi nakikinig sa iba. Pasalamat ka at mahabang pasensya sa iyo ni Liam. Ang swerte mo nga at nakapangasawa ka ng lalaking kaya mong anderin, di ba Liam? Seryosong saad pa ng mama ni Mariel. Napabuntong hininga na lang si Mariel. Tuwang-tuwa naman si Donna at si Liam ay cool na cool naman dahil sa mga pinagsasabi ng biyanan niya sa asawa niya. Makalipas ang 4 na buwan, ay pinabinyagan na ni Liam at Mariel si Baby Dylan. Lahat ng kaibigan nila ay kinuhang ninong at ninang sa binyag ng anak. Nasa reception na sila ng binyagan nang bigla na lang mapaduwal si Mariel dahil sa naamoy niyang pagkain na inilapag ni Limuel sa lamesa. Natahimik ang lahat at nagkatinginan ang mga kaibigan nila na nakapalibot sa kanila. Karga naman ng mama ni Mariel si Baby Dylan kasama ang mga kapatid niya sa ina sa ibang lamesa. Mariel, buntis ka? Ang tanong ni Eileen na nasa tabi lang ni Mariel at Liam na kaakbay ng asawa nitong si Jack. Bumalatay naman ang pagkagulat sa mukha ni Liam at nang ibang nakarinig sa tanong ni Eileen. Hindi ko alam. Sagot ni Mariel. Lumapit naman ang girlfriend ni Colton nang marinig ang sinagot ni Mariel at iniabot ng isang maliit na kahon kay Mariel. Gamitin mo to. Utos nito kay Mariel. Napaawang naman ang bibig ng mga naroon at napabaling ng tingin kay Colton na walang ka-idea-idea sa nangyayari. Sa Eileen ang kumuha ng ibinibigay ng nobya ni Colton at hinila si Mariel papuntang banyo. What? Takang tanong ni Colton. Napangiti naman ng girlfriend ni Colton na makitang nakangiti ang mga kaibigan ng nobyo sa kanila. Bumili ako kanina ng pang-pregnancy test kasi na-delay lang ako ng ilang araw. Gagamitin ko sana mamaya pag uwi natin. Pero mas mukhang kailangan ni Mariel ngayon. Saad ang nobyo ni Colton. What? Tanong muli ni Colton. Wawat-watin kita, Colton. Kung buntis nga ako at hindi mo ako pananagutan, sira ulo ka. Napipikang wika ng nobya ni Colton. Hinila naman ni Colton ang babae palayo kina Liam, Jack at Limuel.
Mukhang may mapipilit na magpakasal sa barkada niyo Komento ni Michael kina Liam. Mukha nga. Saad naman ni Lemuel. Bumalik sina Eileen at Mariel sa pwesto nila kanina. Wala man lang nababanaag sa reaksyon sa mukha ng dalawang babae na makita nila Liam. Positive ba? Tanong ni Liam na seryosong-seryoso na rin. Napangiti si Mariel sa kaseryosohan ng asawa niya at inilahad niya ang palad niya sa harapan mismo ng asawa. Naroon ang ginamit niyang pregnancy kit at may 2 red line yon. Masusundan na si Baby Dylan. Masayang pasigaw na wika ni Mariel na niyakap agad si Liam. Positive! Buntis ka nga! Magkakaroon na ng kapatid si Baby Liam? Totoo? Sunod-sunod na tanong ni Liam na sunod-sunod ring sinagot ng pagtango ng ulo ni Mariel. Nagulat si Mariel nang bigla na lamang siyang sunggaban ng halik ni Liam sa labi sa sobra nitong saya. Grabe! Ang bilis niyo makabuo. Kami na Eileen hindi pa rin masundan ang anak namin. Saad ni Jack na naiinggit sa kaibigan. Sino may sabi sa'yo na wala pang kasunod sa Adrian? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Eileen. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ng asawa ni Eileen. Ibig sabihin ni Eileen, buntis din siya at masusundan ng inaanak ko. Sagot ni Lemuel sa kaibigan na natutuwa. Hindi ikaw yung tinatanong ko, bro. Pasarkastikong wika ni Jack kay Lemuel. Tinawanan naman si Jack ng mga kaibigan nilang nakapaligid sa kanila. Hindi lang si Mariel ang buntis, ako rin. 2 buwan na akong buntis, Han. Plano ko kasing sabihin sana sa'yo sa birthday mo dahil malapit na rin naman na. Kaso nakikita ko sa mukha mo na naiinggit ka kay Liam na kumapit sa braso ni Jack. Sorry Mariel, Liam, kung naspoil namin ang araw nyo. Dugtong pa ni Eileen at masayang pagpapabatid ni Eileen sa asawa na hindi naman nagpatalo kay Liam. Niyakap nito sa Eileen at kinarga pataas. Ano ba Jack, ibaba mo ako? Natatawang utos ni Eileen sa asawa. Narinig nyo? Buntis din ang asawa ko. May kasunod na sa Adrian namin. Tuwang-tuwang saad ni Jack na lumapit pa kay Liam at nakipagmanhag sa kaibigan na tulad niya ay masaya rin na magiging amaring muli. Makalayo na nga rito, na out of place na akong talaga sa barkada. Saad na angal ni Lemuel. Bakit kasi di ka pa mag-asawa o kaya gayahin mo si Colton? Nakangiting suhestyon ni Michael sa kaibigan ng Kuya Liam niya. Hindi pa ata pinapanganak ang babaeng bubuntisin ko? Pabirong sagot ni Lemuel at nang sa pagtalikod niya kay Michael ay nabangga niyang babaeng serbidora at napatapon sa katawan niya ang lamang tubig ng pitsyal na daladala nito. Ay, sorry. Sorry sir, hindi ko sinasadya. Sorry talaga. Natatarantang saad ng babae. Napatulala naman si Lemuel sa babaeng pinunasan ng kanyang suot na polo at napansin yun ni Michael. Okay lang ako, miss. Aning nauutal na wika ni Lemuel na hinawakan niyang kamay ng babae para tumigil na to sa pagpupunas sa suot niyang nabasa ng tubig. Napatingin naman ang babae sa mukha ni Lemuel at nagkatitigan sila. Napisil ni Lemuel ang kamay ng babaeng hawak-hawak pa rin niya. Napayuko ang babae at napatingin mula sa nabasang suot na polo ni Lemuel. Sorry talaga sir, pasensya na po. At lumayo ang babae kay Lemuel na habol naman ang tingin ng lalaki. Sa palagay ko, naipanganak na Lemuel. Bulong ni Michael at tinanaw ang nakalayo ng babae. Tinapik sa balikat si Lemuel at iniwan niya sa kinatatayuan nito. Bahagyang natawa si Lemuel sa sinabi ng kapatid ni Liam. Ilang minuto pa ay ipinaalam na rin ni Liam at Mariel sa lahat ng bisita na masusundan ng anak nilang si Baby Dylan. Lahat inatuwa sa kanilang ibinalita at marami ang lumapit sa kanila para i-congratulate sila mag-asawa. Masayang natapos ang araw na iyon, ang binyag ni Baby Dylan. Napagod ka ba ngayong araw? Tanong ni Mariel sa asawa na kakalabas lang ng banyo. Hindi, ikaw napagod ka ba? Balik tanong ni Liam sa kanya.
Iniiling ni Mariel ang ulo niya at umayos ng higa sa kama. Naupo naman si Liam sa ibabaw ng kama habang pinupunasan pang basang buhok. Pagapang na nilapitan ni Mariel ang asawa at umayos ng pagkakaluhod sa likuran ni Liam. Minasahe niya magkabilang balikat ni Liam. "Tulog na ba si Dylan?" Tanong ni Liam habang minamasahe siya ni Mariel. "Kakatulog lang. Tinabihan na muna ni Mama at bukas raw uuwi na sila ng mga kapatid ko sa Pampanga." Aniya na niyakap mula sa likuran si Liam. Hinawakan naman ni Liam ang isang kamay ni Mariel at hinalikan ang likod ng palad ng asawa. "E di pwede ngayong gabi?" Malamyos sa tanong ni Liam. "Bakit hindi? Walang iistorbo sa atin." Nang aakit namang sagot ni Mariel. Tumayo si Liam at inalis na ang tuwayang nakatapis sa kanyang bewang. "Nagtanong ka pang talaga ha? Nakaredy ka naman na pala." Nakangiting wika ni Mariel. "Para alam ko kung okay lang sa'yo." Sagot ni Liam sa kanya nang paluhod tong sumampa sa ibabaw ng kama. Hinalikan ni Liam ang mga labi niya at hinaplos nito ang kanyang braso. Tinugon ni Mariel naman ang halik ng asawa. Napaungol si Liam nang hawakan ni Mariel ang gising na gising ng alaga ni Liam. Hinagod-hagod pa yun ni Mariel at maya-maya lang ay inalayo na niya ang bibig niya sa bibig ni Liam. Umayos ang posisyon si Mariel at mapang-akit na iginalaw-galaw ang isa niyang kamay sa nakahawak na alaga ni Liam. Napangiti na lang si Liam sa kapilyahan ni Mariel at tuluyan nilang inilabas ang init ng katawan na nararamdaman nila. Buong pagmamahal na inangkin nila Liam ang asawa. Hinihingal si Liam na nahiga sa tabi ni Mariel matapos silang makarating sa sukdulan ng kanilang pagniniig. Inayos si Liam ang kumot at ipinagtabi niya sa hubad nilang katawan ni Mariel. "I love you so much, Mariel." Nakapikit na usal ni Liam. "I love you more, Liam." Nakapikit ring wika ni Mariel. Sabay silang nagmulat ng mga mata at napatingin sa isa't isa. Natawa silang dalawa at nagkayakapan. "Napakaswerte ko dahil dumating ka sa buhay ko, Mrs. Mariel Escares Moran. Binigyan mo ng kulay ang naging madilim ko mundo noong hindi pa kita nakikilala at kinumpleto mong muli ang buhay ko sa pagtanggap mo sa akin bilang iyong kabiyak. Mahal na mahal kita." Seryosong saad ni Liam na yakap-yakap si Mariel. "Ako rin naman maswerte sa'yo dahil minahal mo ko, Liam." Nahinigpitan pa ang yakap sa asawa. Alam nila na wala na magiging sagabal sa pagmamahala nila. Wala nang kakatakutan si Mariel dahil natapos na ang tila bangungot na nangyari sa buhay niya. Alam ni Mariel na saan man ang lolo at lola niya ay masaya ang mga to na buhay na meron siya ngayon. Tuluyan nang umalis sa pagtuturo si Mariel. Inilaan niya ang kanyang sarili sa pag-aalaga sa kanyang anak at sa kanyang asawa. Makalipas ang ilang buwan, isinilang ni Mariel ang napaka-cute na batang babae. Lubos ang ligaya nilang mag-asawa at lalo pa nilang minahal ang isa't isa. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.